Okay. May exhibition pa siya. Dalawa lang. One question, sir. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na... Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansya sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. I would not wish it upon my country. Sir, balikan ko lang yung kay Dilima. Sabi niya, mananagot daw po kayo, sir. Sagutin ko siya. Yung sabi niya, sir. Baliktad na ito ngayon. Siya na magligaw sa akin. Mananagot ako. Ano, isagot ko sa kanya. Pero sige, okay lang kung medyo gumanda ba siya, bumata ba? Kasi pag hindi na, Sir, balikan ko lang yung mananagot. Siya yung nagkalat dyan at tapos Okay. may exhibition pa siya. Dalawa lang. One question, sir. Di ba? Kita ng lahat ng buong bayan. May exhibition siya na... Believe ako po tayo na. Oh, may sound effect pa. Sir, recently, Vice President Sara posted and Kasi, ito si... Going back to Dilima. Dilima, baski anong gawin mo? Baski anong gawin mo? Baski anong dasal niya? Magpalansya sa sakro. Yung ginawa niya, she has shamed for generations to come. Yung magdadala ng pangalan niya. Nandyan pa yan niya, pur delikadesa, wala na lang, wala naman to, pati ako talaga, ayaw. Kasi, alam mo, may mga anak rin akong babae, nanay doon. Pero, tapos ka na sa huwag kang sumobra kasi lumabas yun uli, lalo ka ng babaon. Do not tempt the gods. Find your peace where you are now. Huwag kang kumalikot ng away kasi pagsisihan mo yan. Anong babawiin mo sa akin? Hindi ba na ako nag-rock and roll? Okay. Sige. Sir, recently, Vice President posted po and confirming that the three Dutertes will run for senator this upcoming 2022 midterm elections. For the record, how true po Yung tatlong presidente. Mabuti ito, nandito tayo sa Tacloban, dito natin malaman ang totoo. Nawala ka kay Inday. Sus, Mariusip nito. I-jamming ka niya na gusto. Wala naman, pag balabag yung mga tanong, ito si ano, sagutin ka ng balabag niyan. Saan ka makikita dito? Tatay pati dirong anak magtakbo ng... So it's not true. Ano ba? Ma'am, Auntie, hindi na ako balik ng politika.
Tapos na po ako. Laos na ako. Wala na akong panggastos, wala na lahat. Ang naiwan sa akin siguro yabang. Hindi naman ako galit. Wala akong galit. Si Diling walang may galit sa akin. Akala niya ako yung, anyway. Pero wala dyan kay Inday. Alam mo si Inday, pag saan ka nakikita ito magsabi, tatay pa dito, dalawang anak magtakbo ng Senado. Ano gawin namin sa Senate? But, palagay natin, tatakbo kami, manalo kami. Magharapan kami ng ama doon sa Senate. Ano gawin namin doon? O anak, buto tayo dito ha, itong ano na ito. Ikaw, ayaw ko, kontra ko dyan pa. Loko na. Noon mo wala kay Inday? Huwag kayong kumagat kay Inday kasi yan si Inday, ano yan. Kagayag ko na yan. Tulo ako nag-mellow down na ako matanda na. Follow up? Wala pa. May follow up ka, wala pa, diba? Or, okay ka na. Si pa naman, News FM. Former President, atin po ba kayo sa zona ni Vice President Sara? Again, medyo... Atin po ba kayo sa zona ni Vice President? Hindi ko nga alam kung imbitado. I am not even sure if I'll be allowed to go around building yan. Tabuhin ka ng security. No, iniwan ako na-imbita noon. So, I do not expect to be invited. Baka hindi ako karapat-dapat nandoon. Follow up. President Duterte, yung I do not expect to be invited. Presidente, na-mention niyo po sa inyong mga speech na kailangan na po natin i-revise yung Constitution. But right now na sa Marcos administration, yung ano mo, parang nag-iba na ayaw mo na. Yung ano mo po dito? Well, at that time, iba yung motivation ko. Itong sanang Congress, tama yung Parliament para mas madali. Pero kasi itong kanila, I suspect, kaya ako at this time I'm raising the red flag, itong term extension na one term only. Yan lang ang i-resign nila. Mag-charter change. Wala yan charter change. Mag-charter change, pero yun lang, one sentence lang. Pagkatapos yan, tapos na yung constitutional convention o constitutional whatever. Okay, another from the news. Pero because somebody, I suppose that somebody is interested. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi itong history ng Pilipinas, hindi naman lahat presidente dumaan. Pero may ibang dumaan presidente na pag nakaupo dyan, gusto nila na hanggang habang buhay na. Demokrasya to eh. Ang demokrasya needs changes. Para iba-ibang leader, Ilocano, Waray, Ilonggo, Muslim, Bisaya, ganoon ang ng konstitusyon. Kaya po suluhuin mo lang isang pamilya.
The Constitution guarantees equality. Dapat yan, someday may waray na presidente, tapos may gano'n. May Ilocano, may Bisaya, may Muslim. Para yung vibrant democracy. Dapat gano'n. Dapat gano'n ang mga yung future generation sa utak nila na periodic changes. Bigyan lahat. To be fair. Sige pa. Okay lang. Next round. Available ako hanggang alas 8. Next round ka. Kasi one question, ma'am. Sige. One question and follow up lang tayo. Ha? Siya muna. Inyo pong natunghayan ang press conference po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan maraming mga issue ang natalakay po dyan mga kapartner. Kaugnay nga po doon sa bakit nandyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan nabanggit nga niya maliban doon sa pagdalo sa fiesta ay ang pagbisita niya, pangumusta doon sa mga naapektuhan po ng matagal na ito 2013 na bagyong Yolanda. At alam naman natin na nabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ito yung isa sa mga nakita niya na kalunos-lunos yung sinapit po mga kapartners at kabilang siya sa mga una na rumisponde tumulong sa ating mga kababayan po dyan. Tala, balikan muna natin mga ganap dyan po sa Quezon City. Bakit?